Tayo ay nasa pulong panalangin. Tayo narito para manalangin. May dahilan tayo para dumulog sa Diyos sa panalangin. Ito ay isang daan para tayo ay makalapit sa Kanya at ating marinig at makita ang Kanyang kalooban na mula sa Kanyang puso. Sana sa mga susunod nating pulong panalangin, lahat tayo, lalo na mga miyembro ng iglesyang ito, ay dapat dumalo sa pulong panalangin sapagkat ito'y isang pribilehiyo sa atin na makadulog sa Kanya na nagkakaisa tayo bilang katawan, na tayo talaga ay mayroong relasyon kay Kristo. Siya ang ating ulo, kaya dapat lamang tayo dumulog sa Kanya. At ngayong gabi tayo ay darako at tayo mapalad sapagkat mayroong tayong salita ng Diyos na pagbubulay-bulayan upang muling sariwain o panariwain ang ating panalangin sa Diyos. At nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 16. At ang nais kong ibahagi ngayong gabi ay magkaroon tayo ng leksyon sa nakaraan. Mga leksyon sa nakaraan. Exodus 16 verse 1 to 3 lamang ang ating babasahin. Ganito ang sabi: Naglakbay ang mga tao mula sa Elim at ang lahat ng komunidad ng mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sin na sa gitna ng Elim at sa Sinai sa limang araw ng ikadalawang buwan pagkatapos ng kanilang pag-alis sa lupain ng Ehipto. Ang buong komunidad ng mga Israelita ay nagreklamo laban kay Moises at Aaron sa ilang. Sinabi sa kanila ng mga Israelita, "Kung namatay na lang sana kami sa kamay ni Yahweh sa lupain ng Ehipto nang kami ay nakaupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog. Pagkat dinala ninyo kami palabas dito sa ilang para patayin sa gutom ang aming buong komunidad." Ito ang salita ng Panginoon. At kunin natin ang mga leksyon sa nakaraan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay Lord na kami po ay lumalago sa kasulukuyang turo ninyo sa amin at higit sa lahat sa amin pong mga nakaraan upang pagkukunan namin ng leksyon upang wag na muling naming magawa ang anumang kamalian. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sana po ito'y maging isang bahagi at pundasyon ng aming pong pananalangin, na magkaroon kami ng tamang pananalangin sa inyo ngayong gabi at maging sa aming pangsariling buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Naulam natin, ito po ay kasaysayan ng bayang Israel. Ang sabi diyan, makalipas ang 15 araw sa ikadalawang buwan ng taon, nakarating sila sa ilang. Ngunit, sila po ay nagreklamo imbes na manalangin. At itong dapat nating malaman na pag-aralan natin ang kasaysayan sapagkat dapat nating maiwasan ang muling pagkakamali. Yan ang kadalasang nangyayari sa atin na hindi tayo natuto sa mga nakaraang pangyayari sa ating kasaysayan. Kailangan nating alalahanin ang mga nakaraang hadlang upang lahat ng hadlang sa ating kinabukasan ay atin ang mapagtagumpayan. Nang sa ganon, lumago tayo sa buhay at higit sa ating panalangin. Ilan ang mga leksyon makukuha natin dito sa buhay po ng Israel sa nakaraan. Mayroong 3 leksyon tayong pagkukunan na sana matuto tayo na mula sa kamaliang ito at tayo ay lumago. Unang leksyon ay mula po sa salitang pagsaksi. Ikalawa ay ang paglimot. At ikatlo ay ang pagreklamo. Una, leksyon tungkol sa kanilang pagsaksi. Saksi ang Israel o ang sambahiyan ng Israel tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. 400 silang alipin sa bayan ng Ehipto at sila'y hirap na hirap. Sila ay talagang pinahirapan ng Faraon at sila'y nakalabas dito dahil sa kapangyarihan ng Diyos.
At nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa at kumilos laban sa mga salot. Mayroong 10 salot na nangyari doon sa Ehipto at saksi sila. Alam nila kung paano silang pinagdirektahan ng Panginoon. Inihiwalay sila sa tiyak na kapahamakan. Ang kanilang buhay ay talagang panatag dahil ang Diyos ay sumaka nila at alam nila at nakita nila ito sa kanilang mga buhay. At higit sa lahat, yung pong pagkamatay ng lahat ng panganay. Sila din ay iniwas ng kapangyarihan ng Diyos na sila hindi mapadamay doon sa kamatayan ng panganay, bagkos ang lahat ng panganay sa Ehipto siyang namatay. Pati ang panganay na anak ng Faraon. Nakita nila yan. Dahil ito po ay pagsuway at paglaban ng Ehipto laban sa ating Panginoon. At ang mga Israelita, sila po ay naligtas sa pamamagitan ng kordero. Dugo ng kordero na kanilang iwinisik sa kanilang hamba, kaya dumaan lamang sa kanila ang kamatayan. Na makikita natin dito, na dapat natin itong alalahanin din sa atin, na tayo man ay nakaranas din ng proteksyon ng Panginoon mula sa ating tiyak na kapahamakan. At alam natin, ng kapahamakang ito ay tayo po ay naligtas. At ikalawa, na dapat natin tignan ito, saksi sila sa pagbiyak ng dagat. Pagbiyak ng dagat na sila'y dumaan sa tuyong lupa upang sila ay makatakas doon sa mahabol na mga sundalo ng Ehipsyo. At nasaksihan nila ito sa Exodus chapter 14. At sila'y ginabayan ng haliging apoy kapag gabi upang wag silang masaktan sa mga hayop doon sa disyerto at haliging ulap naman para sila ay palamigin sa kanilang buhay. Saksi sila sa bagay na ito at nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Now, ito'y pagpapala sa lahat ng Israelita. At gayon din naman tayo, ang sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 8, tayo po ay dating nasa kadiliman, ngunit inilipat tayo tungo sa kaliwanagan. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Saksi tayo dyan, na dati tayong nasa kadiliman ng kasalanan, ngunit ngayon tayo'y na kay Kristo. Alam natin yan. Kaya dapat din hindi rin mangyari sa atin ang anumang pagreklamo. Itong mga tao ito, reklamo sila ng reklamo sa ating Panginoon. Na wala na pong dakilang hadlang na maaari pang mangyari sa atin, sa ating paglalakad bilang Kristiyano at sa ating panalangin, ay ang kasalanang tinubos na ng ating Panginoon. Well, tayo po'y nagkakasala at kailangan natin itong i-confess. Pero yung pong original sin na magdadala sa atin sa impyerno, alam natin tinubos na tayo ng Panginoon dyan. Tumawid na tayo sa gitna ng kadiliman tungo sa kaliwanagan. Dapat tayo matuto dyan na dapat ang ating panalangin ay batay dito sa kaligtasang tinanggap natin. Hindi doon sa kung ano yung pagsisikap natin, hindi yung ating ginagawa. Dapat lang matuto tayo talagang manalangin na ang Diyos ang ating pagkukunan. Halimbawa na lamang, yung anak mo gusto mong maligtas, o di kaya ang asawa mo gusto maligtas, hindi natin papanalangin ng Panginoon, tulungan mo siya, bigyan mo siya ng lakas na sana mamulat siya sa katotohanan, na sana lumapit siya kay Jesus. Tinuturuan natin ang taong yon na gumawa sa kanyang sarili. Wala siyang magagawa, bulag siya. Dapat ang prayer natin, Lord, tulungan mo ang asawa ko, imulat mo ang kanyang mga mata. Dalhin mo siya, Panginoon, sa iyong salita. Makarnig nawa siya, Panginoon, mula sa akin ang salita ninyo. Buksan niyo ang kanyang puso upang siya po'y makakita ng katotohanan at maligtas. Kurin natin sa Diyos ang kapangyarihan. Nasaksi tayo dyan na ito ang nagligtas sa atin. Naglipat sa atin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Saksi tayo dyan. Ikalawa, leksyon sa paglimot. Tingnan niyo ang sabi sa verse 3 na ating babasahin, sinabi sa kanila ng mga Israelita. Na ang Tagalog pa lang ginamit ko rito, yung senior sa akin ni Brother Feli, yung TGLULB. No? Mas maganda yung Tagalog niya. Mas malinaw, pero hindi siya lumalabas sa Tagalog doon sa ang Biblia. Sinabi sa kanila ng mga Israelita, kung
Namatay na lang sana kami sa kamay ni Yahweh sa lupain ng Ehipto nang kami ay nakaupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog. Sapagkat dinala niyo kami palabas dito sa ilang para mapatayin sa gutom ang aming buong komunidad. Mga kapatid, i-paraphrase natin. Sinasabi rito ng Israelita sa ating pananalita, sana namatay na lang kami sa kamay ng Diyos kung kami matitigas ng ulo, pero busog naman kami doon sa Ehipto. Mas maigi pang mamatay na rebelde sa Diyos, busog naman. Kaysa namang sumunod kami na nakatakas na, nakalaya na, pero magugutom kami rito sa desyerto. Para bang sinasabi natin, mabuti pa hindi na ako naging Kristiyano. Hindi na kumikita yung tindahan ko. Wala nang wala nang price increase. Nagiging tapat na. Hindi kumikita. Para bang ganon? Mas maigi pa ng Kristiyano, hindi ako Kristiyano, malaya akong pumunta kung saan ko gusto, malasabi ko ano gusto. Ang araw ng linggo, pwede akong manood ng sine, mamasyal. Pero pag ngayong Kristiyano, nako, mahigpit. Para bang ganon mga kapatid? Yun ang reklamo nila. Mas naalala nila ang kanilang hirap doon sa Ehipto kaysa alalahanin nila ang kapangyarihan ng Diyos na nagpalabas sa kanila mula sa Ehipto. Nalimutan nila. Saksi sila sa kapangyarihan ng Diyos, pero nilimot nila ang kapangyarihan ng Diyos kung paano sila iniligtas. Well, dapat tayo matuto dyan. Yan pong nangyari, kaya nga yung unang henerasyon ng Israel na yon, patay silang lahat dahil sa karireklamo. Ang natira ay yung ikalawang henerasyon. Pero ang henerasyon naman, dapat silang matuto sa kanilang mga magulang. Yun ang problema sa atin kuminsan. Ngayon tayo po ay ligtas na, nagrereklamo tayo imbis manalangin. Ito napakalaya nilang tumawag sa Diyos Pero ang tawag nila, pagrereklamo. Lapat ito sa ating buhay. Alisin natin sa ating puso, gaya ng sinasabi ng Israelita, mas mabuti pang nandun kami sa Egypt. Gusto nilang ibalik ang kanilang memory doon. Na alam naman nating 400 taon silang alipin at pinahirapan doon. Oo, busog sila. Pero pagkaing alipin, walang kalayaan. Ngayon, marami ring taong busog sa kanilang sarili dahil pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang kasalanan. Hindi sila namumuhay sa biyaya ng Diyos na may disiplina. Kaya, dapat din natin itong kunan ng leksyon na huwag tayong makalimot kung sino tayo dati at kung sino ang Diyos na nagligtas atin. Ikalawa, ay yung pagrereklamo. Kunan natin ng leksyon ito. Tingnan niyo ang sa verse 16, sa verse 2. Ang buong komunidad ng mga Israelita ay nagreklamo. Diyan sa ang mabuting balita, inupasala. No? Inupasala. Hindi ko alam paano sa Tagalog yung inupisala, di ba? Pero dito, napakalinaw, nagreklamo. Yung reklamo nila, may kasamang inupasala na mayroong panggagalit. No? Galit talaga sila. Inupasala, hinahamak nila yung kanilang leader. Para bang sinasabi, pabaya ka. Sana doon na lamang kami sa Ehipto. Ngayon nilabas mo kami rito. Etong problema. Hindi ka marunong magdala sa amin. Gutom kami rito. Saan tayo kukuha ng pagkain? Nagreklamo laban kina Moises at Aaron sa ilang. Alam natin kasunod nun, ang Diyos ay nakikinig. Lalo na sa reklamo. Lalo higit sa panalangin. Kaya sabi ng Panginoon, Moises, magbibigay ako sa kanila ng tinapay. Itignan ko ang katigasan ng ulo niya. Ano nangyari? Naglusutan yung tinapay sa kanilang ilong. No? Dahil naging sugapa sila sa pagkain tulad ng ginagawa nila sa Ehipto. Ugaling Ehipto pa rin ang dala nila. Now, nakalabas pero hindi sila lumalago. So nakita natin ang ikinikulis nila, inupasala nila, nagreklamo. Yung reklamo parang salita lang, pero ito hindi.
tingnan niyo yung mga tao sa panahon natin, pag nagreklamo, talaga halos manununtok. Di ba? Ganon ang ginagawa nila sa kanilang leader. Now, sa buhay din natin, ganon din naman ang ginagawa rin minsan ng mga tao, ng mga Kristiyano. Basahin lang natin ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:10. Ganito ang sabi. Gayon din, huwag kayong magreklamo na katulad ng ginawa ng karamihan sa kanila at pinatay sa pamamagitan ng isang anghel ng kamatayan. Alam niyo kung bakit po pinatay? Sobrang reklamo sa kanilang leader. Sobrang reklamo sa kanilang pastor na si Moises. Halos kanila nang sakalin din ang Diyos sa kanilang pagreklamo. Na alam naman natin ang Diyos ay matiisin, long-suffering. Pero yung pagreklamo nila, ito po ay isang bagay na kung saan talagang paghamak na sa mga tao o leader ng Diyos at sa Diyos. Huwag ngayon, pag nag-invite tayo ngayon, ang inyong pastor, Pastor Aji, ang mga kapatid, lahat tayo Sunday, dapat dumalo dahil open na tayo. Marami pong nagrereklamo dyan. Kahit hindi natin narinig. Pero alam ng Diyos yun. Maraming dahilan. Sabi, mas maigi pang mag-ano na lang. Lagi na lang pandemic. Para dyan na lang tayo sa live streaming. Nakaupo lang, nakahiga pa, kumakain pa, nagkakapi pa. Samantalang doon sa church, kinakailangan huwag ka matulog, nakatingin yung pastor. Hindi ba? Practicalidad, nangyayari yan eh. Di ba? Mas maigi pang pandemic na lang. Sanay na ako rito, nakaupo, habang nanonood. Maglagay lang ako ng amen doon sa Facebook. Amen. Okay na. Samantalang ngayon, aatin ka, mamamasahe ka pa, maglalakad ka. Mga kapatid, nakikita po sa ikinikilos ang reklamo instead na manalangin. Isa sa panalangin din natin, yung reklamo natin na ating pinapanalangin. Hindi natin pinapanalangin yung biyaya ng Diyos na sana dumating sa atin upang paghupain ng ating pagreklamo. Kunin natin sa Diyos palagi yung kailangan natin. Dahil kung tao ang itataas natin, sana Lord, magsikap siya, makinig siya, buksan niya ang kanyang puso. Hindi pa pwede yun eh. Kailangan, Lord, mahapag kayo, buksan yung puso niya. Buksan yung pandinig niya, unawaan niya. Sapagkat sa kanyang sarili, wala siyang kakayanan. Matuto tayong manalangin na ang Diyos ang ating dinidependahan sa ating mga pangangailangan. So, nangyayari dito sa church, di ba? Maraming nagreklamo, bagamat hindi natin nakikita, dahil pagdating ng Sunday, hi, Pastor, praise the Lord. Pero wag ka. Baka ngayon na nakasimangot ang, ganda naman. Di ba? Yung mga nasa live streaming lang tinutukoy ko ha. Hindi dito. Maring ngayon nakasimangot na. Dumalo kasi kayo para walang simangutan. Okay? Sa totoo niyan, ano po nangyari? Yung nagreklamo, nakalaan na sila sa kamatayan. Ubos silang lahat eh. Pinatay sila ng Panginoon eh. Pero bago dumating yun, nakalaan na, sila'y sinusubukan pa rin sa araw-araw. Reklamo pa rin reklamo. Kaya yun, lumusot yung pagkain sa ilong. Wala silang tubig mainom. Dahil reklamo, wala silang makain. Malayo ang kanilang paglalakbay. Maraming kaaway. Yan po'y pagsubok ng Diyos. Hanggang saan ka sumuko at magtiwala na ang Diyos ang nakakaalam ng iyong buhay. Napakarami pong pangyayari sa Old Testament. Ang ibig sabihin lang nito, yung mga pagsubok, dinadala lang tayo na tumigil na sa kareklamo, pagkos manalangin, hilingin ang tulong ng Diyos. At sa ating Kristiyano, dapat nakikita sa atin ang totoong patotoo, hindi yung reklamo tulad ng sa Israel. Dapat as a Christian living by grace, dapat gracious din tayo. Kahit tayo ay hirap, kahit tayo ay kapos sa ating pangailangan sa bahay, kahit tayo ay talagang walang gana, hindi naman kailangan ng gana natin para sumamba, para umatin sa prayer meeting. Kailangan dito, pumunta tayo sapagkat ang Diyos ang nag-uutos sa atin. Hindi kailangan ng gana rito Hindi kailangan dito na talagang
Kailangan talagang malakas ang muscle mo. No. May gana wala, may damdamin o wala, dumalo ka sapagkat inaasahan ng Diyos sa iyo ang iyong katapatan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa bandang huli, well done, my good and faithful servant. Yun ang laging sinasabi ng Diyos. Trust God. Wala tayong dapat reklamo. Kaya nga sa Philippians chapter 2, verse 12 to 14, kaya nga mga minamahal ko, tulad ng inyong palaging pagsunod, hindi lamang sa panahong kasama ninyo ako, ngunit mas mahigit pa ngayong hindi ninyo ako kasama, pagsikapan ninyo ang inyong kaligtasan ng may takot at panginginig. Dapat gawin natin ang ating pagiging ligtas. Huwag tayong magrereklamo. Gawin ang lahat saan? Verse 13. Sapagkat ang Diyos, 14 pala, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagrereklamo at pagtatalo. Sapagkat sa ating pong pagkusa, ang Diyos nagbigay sa atin ng pagkusa. Pag nagkusa tayo, kasama natin ang Diyos. Pag umatras tayo, wala ang Diyos. Kasi ayaw ng Diyos ng rebelde. Ang nais ng Diyos, obedient. Kaya napaka-ganda po ng mga leksyon na ito. Dapat matuto tayo sa ating panalangin. Una, saksi tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, hindi tayo limot sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi dapat tayong magreklamo sa ating pagiging Kristiyano. Pinalaya na tayo sa kasalanan, mamuhay tayo bilang malayang Kristiyano. Walang anumang sagabal, kahit anumang kaputok na reklamo, hindi dapat marinig sa atin, bagkus tayo po ay nagsusumamo sa panalangin sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, nawa natuto kami sa kasaysayan ng nakaraan upang wag na pong maulit sa aming buhay sa kasalukuyan. Lahat po naging hadlang sa lumang kasaysayan, sana po makita at makilala namin ito upang ito po'y aming alising hadlang sa aming pong kinabukasan. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.